Yung magandang araw ulit sa inyo mga kabukid. Ngayong araw, mag-aayos muna tayo ng grass cutter. Kasi nagkaroon ng konting problema. Ito, pakita namin sa inyo kung ano yung naging problema. So, yun nagiging problema. Umiikot agad. From hardinero to ceramiko. Cut. So ito nga pala yung workstation namin dito. Dito namin inaayos yung mga nasisira namin gamit. So at the same time, ito rin kasi yung una kong hobby, yung pagmumotor. So kaya kung nakikita nyo, may mga gamit ako dito. Tapos meron pa ako dito sa kabila, para lang doon sa, sa pagmumotor. So alam ba, may mga basic setup. Hindi ko na dinadala sa mga mekaniko. Ako na lang din gumagawa. Yun, may konting kaalaman lang naman ako sa motor. So, tingnan na natin kung ano yung nagiging problema na ito. Sa susunod, siguro makita nyo may mga motor ng kinakalikot o ano man. Isa rin sa mga naging hobby ko kasi yun. So, ayun, dito muna tayo sa grass cutter. Silipin muna natin kung ano yung naging problema niya. So, magsimula muna tayo sa pagsusuot ng gloves. Kasi kung mapapansin nyo, sobrang dumi niya dahil doon sa mga tumutulong langis. So ayan, tanggalin muna natin yung takip ng air filter. Tapos tanggalin natin yung pinaka-filter. Yan, pag natanggal nyo na yung filter, madali na ma-access yung dalawang wire. Yung positive at negative. Tapos tanggalin nyo na. Tapos isunod naman natin yung throttle cable. Ayan, simple lang tanggalin yan. Yan, kailangan nyo lang. Tapos ipitin nyo yung throttle cable. Yan, tapos sikwatin nyo lang palabas. Tapos bitawan nyo agad. Yan, tanggalin na. Ganun na kasimpleng tanggalin. Tapos sunod naman natin tanggalin yung nut ng throttle cable stopper. At pagkatapos, pwede natin ihiwalay yung pinakamakina niya sa pinakakatawan niya. So, gumamit lang tayo ng Allen wrench. Kagaya nito. Since nandito naman tayo sa workstation natin at meron tayong impact wrench, gamitin na rin natin. So tanggalin lang natin itong 4 na tornilyo na to. So ayan ang bumungad sa atin. Putol yung kanyang clutch spring. So ayan ang dahilan niya kung bakit umiikot ka agad yung trimmer niya pag ini-start. So ayun po, wala tayong nakitang reserbang spring na ganito. Pero meron akong nakita naman nakapalit. So pwede kong kunin yung spring niya, kapalit ko na isang buo. Yun nga lang kasi, minsan may bilang yung spring baka hindi magtugma. So palitan ko na rin siya na isang buo. Self ako dalan dito. Pero since nakabaklas naman siya, linisin na rin natin. Puro tulo na siya ng langis Ito kasi possible sa mga gasket niya nang gagaling. Yung mga tulo-tulo na yan, yung mga leak-leak na yan. Kung mapapansin nyo, ayan talagang napakadumi niya. Ayan So ayun, bakasin na natin ng tuluyan. Tanggalin lang natin itong mga cover. Yan, kagandahan lang dito nga sa workstation. Yung mga tornilyo na tinatanggal mo, hindi nawawala. Dito mo lang ilalagay. So hindi ka na mahihirapan kung, hindi ka na may problema, baka mamaya mawala. Pero mas maganda kung may makalalagayan kayo ng tornilyo. Mas safety yun. Kagaya na o kaya mga ganyan, yung pinagtanggal ng takip. Lagay nyo lang dyan sa mga tornilyo nyo. Yan lang kagandahan kung may ganito kayo. So, naka-organize. Bukod pa rito, meron pa akong nasa likod na toolbox. Yun talaga, yung mga special tools ko nakalagay doon. Dito kasi yung mga common tools lang. Ayun po, kung mapansin nyo, grabe Yan. Pagka wala kayong impact o mga drill, pwede naman niya mano-mano. Yan. Yan, nabaklas na natin lahat to. So kung papansin nyo, ito kasing grass cutter na to, clone lang naman siya. Hindi naman siya yung pinaka talaga, original. So ayan, kaya medyo mahihina yung pyesa. So ang gagawin naman natin dito, tanggalin muna natin yung langis bago natin buksan ng tuluyan. Kulang kayong lalagyan o salina ng langis nyo. Konti lang naman yung langis nito.
Ayan. Tapos yung gasolina, tanggalin na rin natin. Ayan. Lagay ng gasolina. O ayan, sa wala ng laman, pwede natin tanggalin ng tuluyan to. Ayan, ito, nabaklas na natin. So, pwede natin siya linisin. So, pwede tayong gumamit ng, ng brush. Saka yung gasolina. Tapos, pwede rin tayong gumamit ng mga cleaner. Ayan. Para mas madali. Ngayon, kung babaklasin nyo to, okay lang din naman. Yun nga lang, ito, may mga timing to eh. Kung kabisado nyo, okay lang. Kung hindi, meron to sa internet. Makikita nyo yung timing niya kung paano nilalagay. So, ngayon, try natin linisin muna siya nang hindi natin binabaklas. So, ayusin na rin natin yung gasket niya pagkatapos. Dito muna tayo sa labas. Ngayon, kung may compressor kayo, pwede nyo rin gamitin. So, ito, bugahan muna natin. Dito pa lang, tanggal na yung mga dumi-dumi. Tapos nga pala, ito, yung patungan yan, DIY lang din to eh. Yung sabi ko nga sa inyo, basta Pinoy mo diskarte. Ayan. Ito, DIY lang yan, parang di na ako tayo ng tayo. Yan, kagaya niya, iniikot ko lang din. Ikot na lang din siya. So, ayan, lagay natin ng gasolina to. Tapos bugad na lang din natin. Yun nga, inuulit ko. Kung wala talaga kayong ganito, talagang mano-mano. So, ito, bubugahan ko lang muna para lumambot-lambot. Tapos mamaya i-brush na lang natin. Yun nga lang, agandahan dito. Siyempre, may halo na siya ng gasolina sa kahangin eh. Lahat ng bubugahan mo, malinis. Ayan, oh. Ito, nakita nyo, nabugahan na namin, nalinis na namin. Tapos yun, babalik ko siya doon sa loob, bubuksan ko siya. Titingnan natin kung saan yung possible na nagli-leak. So, palitan na natin ng mga gasket. Yun nga pala, pag babaklasin nyo, tandaan nyo lang kung saan nyo tinanggal para pag babalik, hindi na kayo mahihirapan. O kaya pwede nyong picturean, o kaya videohan pagka kinakalas nyo. Basta pag binaklas nyo, siguraduhin nyo lang wala na yung langis. Saka wala na rin gasolina. Para hindi na masyadong madumi pagka binaklas nyo. Ito yung pinakatambucho niya. Ayan. Ito yun. Inatago pa rin dumi. Ayan, kung gusto nyo talagang linis na linis, talagang babaklasin nyo lahat. Dati kasi ito lang, ang karburador. Siguro, ito nga pala, 1 taon na. Mahigit, mga 1 taon at 2 buwan o 3 buwan. Pero ito, clone kasi ito eh. Hindi naman siya yung original na brush cutter. So, sulit na rin to sa halagang 2,000. Ayan, ito, medyo madumi. Steel brush na lang kung meron kayo. Hindi na kailangan bugahan. Ayan, ganyan lang. Steel brush lang. Yun nga lang, syempre, kung anong meron dito, syempre, mas madali. Yun na ginagamit namin. Pero, pwede naman talaga siyang linisin ng kahit walang mga tools. Ayan. Kabitan natin yung tambucho muna. Tapos, hintayin na natin matapos yung cover. Para may kabit na natin. Kasi ang pinaka-concern lang talaga natin dito, itong yung naputol yung spring. So, dinamay lang natin yung paglilinis. Ayan. Pero working pa naman siya. So, tingnan muna natin kung ano nangyayari doon sa labas. Balita dyan, Kuya Arman. Ang tinangal po, daming nakasingit na lupa. Iniipon natin na 1 taon yan eh. Tapos tatanggalin mo lang. Oo nga. Sabagay, kung hindi naman nasira yan, hindi na mabubuksan yan eh. Pero ang hanggat maaari talaga, linis lang ng linis eh. Siyempre, gamit nyo naman kasi yan eh. Kasama nyo sa hanap buhay. Ayan, ito na yung mga nalinis kay Arman. Balik na natin. Para malaman na natin kung aandar o aandar. Nalinis na ni Kuya Arman yung mga ibang parts. Ang kabit na natin muna. So, magsimula muna tayo sa tangke. Ayan. Salpak muna natin. Dito hindi naman kayo maliligaw eh. Ayan o. Magkaiba siya ng taas. Ayan. Saka ito, yung sa gas, dito na talaga siya. Ayan. Kaya hindi kayo maliligaw ng kabit. Ayan, tamang higpit lang. Dahil aluminyo nga siya, malambot lang siya. Pwede siya ma-lost thread. Tapos, ito naman cover. Sa likod. Cover ng gas.
Yan. Tapos ito pala, ayan, sabay na natin. Ito yung pinaka-concern natin kasi talaga, yung clutch spring na naputol. So may reserva naman na. So sa susunod, ito na lang bibiling ko. Para pag nasira ulit, hindi na ako mamumroblema pa. So kabit muna natin. Yung nut, yung mga washer niya sa ilalim. Yan. Pagsabay-sabay na natin. Kasi pag binaligtad dyan, may hirapan na kayong dukutin. Since ito kasi, malaki naman to sa matigas, pwede natin gamitin na impact yan. Ayan. Ganyan lang din naman. Pwede naman pihitin nyo na mano-mano rin. Ayan. Pero since okay, malaki naman to sa medyo matigas, pwede nating impakin. Ayan. Sakto lang. Sa ayan o. Basta nag-lock na siya. Yan, okay na yan. Basta tumunog lang ng ganun. Tapos, sunod na natin itong cover niya. Ito lang talaga yung pinaka-problema natin eh. Dinamay na lang natin siya sa paglilinis. Ito naman kasi hindi naman kailangan mahigpit. Mga cover lang naman yan eh. Hindi lang kagaya na itong isa, yung nasa clutch. Yan talaga medyo kailangan kasi moving parts. Ito hindi naman. Ayan. Tapos, ito yung dumi nyo, itatanggal. Sunog na langis. Ayan lang kasi nakita namin pinakamadumi eh. Saka may sunog eh. Tapos ito, pwede rin dito nang gagaling. Ayan. Kasi nga, sobrang luwag niya. Umaangat din dyan yung langis. So, ang solusyon dyan, lagyan natin ng cable tie. Tapos putol. So, yung nakagandahan, pag may workstation kayo, lahat ng gamit nakasabit lang dyan. Dampot lang kayo ng dampot. Hindi na kayo maghahagilap. Tapos ito, kabitan natin itong cover sa kayong panghila. Yung puller. O yung pang start. Ito lagi una kasi siya papasok doon sa loob. Ayan. Tapos dito may gawi yan. Ayan. Ayan, check lang kung kaagat. Ayan, okay naman. Tapos tornilyo na. Tapos dito. Mas maganda kung pa-cross. Para pantay yung lapat. Ayan. Kaya mas okay kung pa-cross kayo maghihigpit. Minsan kasi, hinihigpitan nyo rito sa bungad, dito nakaangat. Ito, pwede nakaangat. Pwede rin ma-lost thread yung nyo. Hindi kagaya ng pa-cross, lapat. Ayan. Ito, okay na, napalitan na natin. Ito na pinaka-last part. Cover niya sa harap. Ayan. Ayusin lang natin mabuti yung para kung mitatamaan ba o wala. Ayan. Wala naman. Ayan, sarado nyo na. Ayan, wala na. Okay na. Naibalik na natin sa isang peraso ulit. Ayan, tapos check nyo lang doon sa paligid nyo kung may mga tornilyo ba kayo naiwan. Kasi kung meron kayong tornilyo na iwan dyan, sigurado may kulang dyan sa loob. Pero dito, ito na lang naiwan. Ito yung sa sa pinaka-body niya. Ayan, wala na. Halos wala na. Okay na to. Ito lang talaga yung pinaka-concern natin. Ayan. Yan lang. Ito yung nasira talaga. Dinamay lang natin yung paglilinis niya. So ayan, magsalin muna tayo ng langis bago natin gamitin. Tapos isunod na natin yung hose ng gasolina. Dalawang hose lang naman yan, kaya hindi kayo maliligaw. Nalagay na ni Kuya Armo yung hose. Ayan. Ligpit muna tayo konti. Ayan, kita nyo. Simpleng-simple lang. Diba? Kung may ganito kayo, lagay-laki ng lagay. Ayan. So, ayan. Malinis naman na. Wala naman ako nakalimutan na ibang parts. Ayan. Ito lang talaga yung pinagtanggalan natin. Ayan. So, ngayon, sa tayo? Testing na. Gasolina. Kuya. Para umandar to, magkaiwalay dapat yan pagka-testingin nyo. Tapos kaya ng dati, pump lang natin o bombahin ang gasolina para dumating sa karburador. Choke. Testing. Hila, kuya. Ayan.
ito, mapapansin nyo. Ayan. Hindi na siya nakabuka. Ayan. So, ayan. Mandar. So, papatayin natin. Ito lang, pagdikitin nyo lang. Ayan. So, testingin natin. Ikabit na natin yung pinaka-body niya. So, ayan. Pagsamahin na natin yung dalawa. Kabit na natin ito. Tapos yung mga naiwan, yung 4 na pirasong tornilyo. Tapos yan, ito ganun pa rin, paikis pa rin ang paghigpit. Kasi 4 ang tornilyo, kailangan lumapat. Ngayon, check na lang natin pa cross kung mahigpit na. Yan, mahigpit naman na. Yan, okay na yan. Yan, tapos sa pinakauli, itong mga wire, ano siya, yan. Pitan lang. Tapos ito, simple lang yan. Kagaya nung pagtanggal nyo, ganun din pagkabit. Sentro nyo lang, tapos patong nyo lang tong wire, yung ano, pinakakabling maliit. Ayan. Yung nakasimple. Tapos bitawan nyo, tapos pigapigayin nyo lang yan. Ayan, papasok na siya mag-isa. Itong foam, kasi ito humigop din ng langis yan eh. Yung mga tinatapon niya. Langis sa gasolina yan, dito nagdadaan yung langis eh. Tapos yung last na yung pinaka-cover. Ayan, papansin nyo, hindi na siya umiikot. Yan, igas mo nga kuya. Ayan. So ayun, ganun lang kasimple yung ating pag-aayos at paglilinis dun sa ating grass cutter. So minor lang naman yung naging problema niya. So madali lang gawin. So sa grass cutter naman kasi alos kokonti lang naman yung mga moving parts niya. So kaya huwag kayong matakot kalikutin yung mga yung mga grass cutter nyo. Basta kung halimbawa kung gusto niyo na mag-maintenance, maglinis-linis, ganun lang naman kasimple, halos wala naman masyadong pyesa. Kaya huwag kayong matakot buksan o linisin yung mga inyong mga grass cutter. So hanggang dito na lang muna ulit. Paalam!